Itinulak ni Pangulong Donald Trump ang Europa sa desisyong dati di may isip. Noong isang taon, inihayag ng Europa na hindi na matitiyak ng NATO ang seguridad ng kontinente. Kaya nagmungkahi sila ng alternatibo sa North Atlantic Alliance. Sa madaling salita, ang pinag-uusapan ay ang paglikha ng isang bagong alyansang militar kung saan kabilang ang Ukraine, ngunit hindi kabilang ang Estados Unidos ng Amerika. Higit pa rito, handa ang mga Europeo na paalisin ang mga sundalong Amerikano mula sa mga base militar sa buong Europa kung ipagpapatuloy ni Trump ang kanyang mga banta. Lumalabas na kalahating taon nang mabilis pinag-uusapan ng mga lider ng pangunahing bansa sa Europa, kasama si Volodymyr Zelensky ng Ukraine, ang mga kilos ni Donald Trump sa isang maliit na grupo. Nabuo ang pag-unawa na dapat bumuo ng sariling seguridad ang Europa nang hindi umaasa sa Estados Unidos. Si Emmanuel Macron ang pangunahing tagapagpasimuno at diktador ng ganitong pakikipagsapalaran. Ayon sa politiko, posible ang bagong alyansang militar mula sa koalisyon ng gustong sumali. Hindi lang tungkol sa seguridad ng Ukraine ang usapan, kundi pati kung paano gagawin ang bagong seguridad ng buong Europa. Samantala, si Donald Trump, sa totoo lang, ay inimbitahan ang diktador ng Russia na si Vladimir Putin sa kanyang bagong konseho ng kapayapaan na ayon sa plano ay magiging alternatibo sa United Nations. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito at pati na rin mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. At kung sa pagtatapos ng episode ay sa tingin ninyo ay naging interesante at kapaki-pakinabang ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon o pag-subscribe gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Ayon sa politiko, halos 6 na buwan ng palihim na tinatalakay ng mga lider ng pangunahing bansa sa Europa ang mga kilos ni Donald Trump sa maliit na grupo. Kasama sa mga pag-uusap si Ukraine President Vladimir Zelensky na nagsabing tiyak na mapapasama ang Ukraine sa bagong alyansang militar. Sa nakaraang 6 na buwan, napagtanto ng Europa na kailangan nitong itaguyod ang sariling seguridad nang hindi umaasa sa Estados Unidos. Maaring mabuo ang bagong alyansang militar sa koalisyon ng mga may gusto. Sabi ng mga opisyal ng Europa, panahon na para tanggapin na ang Amerika ni Trump ay di na maaasahang kasosyo sa kalakalan at seguridad, kaya dapat umasa na lang sa sariling lakas. Magbibigay ako ng sipi mula sa isang politiko. Nagkaroon ng pagbabago sa politika ng Estados Unidos ng Amerika at sa maraming aspeto, ito ay tila permanente na, ayon sa kinatawan ng isa sa mga pamahalaan sa Europa. Ang maghintay na lang na humupa ang lahat ay hindi solusyon. Kailangan nating mag-organisa ng maayos at magkakaugnay na paglipat sa bagong realidad. Ibig sabihin, sa Europa, nagpasya silang manguna at simulan ang paglipat sa bagong paraan ng pakikipagtulungan. Dapat aminin, hindi rin itinatanggi ni Donald Trump ang luhika ng mga opisyal at lider ng Europa. Diretsahang sinabi ni Trump na ang pangunahing inaalala niya ngayon ay ang kanlurang hemispero. Europa na dapat ang mag-alaga ng sarili nitong seguridad. Halimbawa, ngayon ay diretsahan ng sinabi ni Donald Trump na hayaan na ang Europa ang humarap sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine at hindi ang issue ng Greenland na para bang sinasabi niya, ibigay nyo na lang sa amin ang Greenland. Dahil mas malapit ito sa ating kanlurang hemispero, ito ang ating saklaw ng responsibilidad. At ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine ay hayaan na lang ang mga Europeo ang humarap dyan. Bukod pa dyan, bago pa man ang inaugurasyon ni Donald Trump noong isang taon, ipinaalala ko na ang kanyang kalihim ng estado na si Marco Rubio na diretsahan ding nagsabi na ang Estados Unidos ay hindi na dapat maging hegemon, hindi na dapat maging pandaigdigang pulis. Talagang nagiging multipolar na ang mundo. Noon, kakaunti lang ang nakapansin, pero doon inilatag ni Marco Rubio ang patakarang panlabas ng susunod na administrasyon ni Donald Trump. Ngayon, sa loob ng isang taon, nakikita natin ang pagsasakatuparan ng mismong mga pahayag na yon. Ibig sabihin, matagal nang may senyales na binabawasan ng Estados Unidos ang presensya nito sa Europa, hindi tuluyang umaalis. Sabi ng mga opisyal ng Europa, ang bagong format ng militar na papalit sa NATO ay pwedeng maging pundasyon ng alyansang militar kapag hindi na sinuportahan ng Estados Unidos ang NATO
at seguridad ng Europa. Bagamat hindi inaalis ng bagong format ang pakikipagtulungan sa Estados Unidos, hindi na ito automatikong mangyayari tulad ng dati. Maaaring kasosyo ang Estados Unidos, pero hindi na pangunahing miyembro ng bagong alyansa. Ayon sa mga opisyal ng European Union, kung papasok ang Ukraina sa bagong alyansa, kasama ang pinakahanda sa labanan na hukbo sa Europa, pati Pransya, Alemanya, Polonya, lalo na ang Polonya, pinakamahalaga, Britanya, at iba pa. Ang koalisyon ay bubuo ng malakas na puwersang militar mula sa mga bansang may at walang sandatang nuklear. Ibig sabihin, sa totoo lang, ang alyansang ito ay magiging ganap na sapat sa sarili. Walang ibang hukbo sa Europa na tulad ng Ukraina. May aktual na karanasan sa labanan at digmaan. Ang Pransya at Britanya ay may nuklear. Ang Alemanya naman ay may industrial na potensyal. Binabaliwala rin nito ang mga kahilingan ni Vladimir Putin na tutol sa pagsali ng Ukraina sa NATO. Hindi magiging miyembro ng NATO ang Ukraina, pero sasali siya sa bagong alyansa. Alam natin na sa unang 6 na buwan ng pagkapangulo ni Trump, sinubukan ng mga bansang Europeo na makipagkasundo sa kanya ayon sa mga lumang prinsipyo ng transatlantikong relasyon sa nakaraang 80 taon. Sa ilang buwan, marami sa kanila ang kumikilos bilang mas epektibong grupo kahit wala ang Estados Unidos. Ito ang tinatawag na koalisyon ng mga nais tumulong, koalisyon ng mga determinadong bansa, ibig sabihin, koalisyon ng mga bansang nagpahayag ng kagustuhang suportahan ang Ukraine. At sa loob ng koalisyon ng mga nais tumulong na ito, kabilang ang 35 bansa. Nabuo ang tinatawag na Washington na grupo. Grupo ito ng mga lider kasama si Volodymyr Zelensky na bumisita sa Washington noong Agosto at naglatag ng pundasyon para sa negosasyon ng Europa, Amerika at Ukraine. Nagsimula ang kooperasyon sa usapin ng Ukraine at nauwi sa malapit na ugnayan ng ilang mahahalagang personalidad sa Europa. Sa format na ito, naayos na ang koordinasyon ng tropa at pagtutulungan ng mga pamahalaan sa Europa at mga gumagawa ng armas, pati Amerikano. Ayon sa pahayag, kabilang sa grupong ito sa Washington sina punong ministro ng United Kingdom na si Keir Starmer, punong ministro ng Italia na si Giorgia Meloni, kansilyer ng Alemanya na si Friedrich Merz, mga pangulo ng Pransya at Finland na sina Macron at Alexander Stubb, at tagapangulo ng European Commission na si Ursula von der Leyen. May pribadong chat sila kung saan mabilis nilang napag-uusapan ang issue at nabubuo ang posisyon bilang tugon sa mga hakbang ni Trump. At dito, isiniwalat ng politiko ang isang kawili-wiling detalye. Sa mga chat na ito, matagal nang kasali si Vladimir Zelensky. At narito ang isang sipi. Muling isinara ang daan para sa Ukraine, kaya nababawasan ang halaga ng pagiging kasapi ng alyansa ngayon, lalo na't hindi na sigurado ang garantiya ng suporta mula Estados Unidos. Kung sasali ang Ukraine sa European Coalition, mas madali nitong maayos ang depensa kasama ang mga European partner at matitiyak ang kanilang suporta. Sa Europa, napag-uusapan na rin ang mga paraan para palakasin ang depensa kahit wala ang mga Amerikano. Isang linggo na ang lumipas. Si Eurocommissioner sa Depensa Andrius Savchenko, iminungkahi ni Kubilius ang pagbubuo ng 100,000 kataong permanenteng puwersang militar ng Europa at isang European Security Council na may permanenteng at umiikot na miyembro, kabilang ang United Kingdom. Ayon kay Kubilius, dapat tayong mamuhunan sa depensa bilang Europa, hindi bilang 27 magkakahiwalay na hukbo. Ibig sabihin, maganda naman ang pagkakaroon ng mga pambansang hukbo, pero bukod doon, kailangan pa rin ng isang pangunahing puwersa. Noong panahong iyon, may panukalang resolusyon sa parlamento ng Pransya na nagmumungkahi ng pagkalas sa NATO. Ipinaliwanag ni Clemence Guette ng kaliwang partido ang kanyang inisyatiba dahil sa desisyon ng United States na bumalik sa hayagang imperialismo, na tinatrato ang European Union bilang basalyong estado. Kung gagawin ito ng Pransya, ito na ang pangalawang beses sa kasaysayan na lalabas sila sa NATO dahil sa agresibong aksyon kaugnay ng Greenland. Sinimula ng pag-usapan ng mga politiko sa Europa sa kanilang mga pribadong usapan ang mga hakbang tulad ng pagtigil ng suporta
sa presensyang militar ng Estados Unidos sa Europa hanggang sa pagbawi ng kontrol sa mga base militar ng Amerika. Ibig sabihin, maaaring mapaalis ang mga Amerikano sa Europa at hindi ito tumutugon sa estratehikong interes ng Estados Unidos. Maaaring mapilitang palambutin ni Trump ang kanyang posisyon o ipagpatuloy niya ito at humantong sa bagong alyansang militar sa Europa. Dito ko ilalagay ang tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito. Magpapasalamat ako sa inyo para dito. Maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Paalam, paalam.